sobrang bigat niyan. Okay? Sobrang bigat niyan. Parang gumamit ka na ng sledgehammer sa isang tornilyo, no? Kasi ang tinatamaan mo, hindi lang yung masamang content. Tinatamaan mo lahat. Katulad yung sinabi ko, even mga negosyo, online sellers, freelancers, content creators katulad ko, no? News distribution like yung ABS-CBN, GMA, Rappler, etc. etc. At saka mga some of the community. O transparent ba yung listahan o secret blacklist lang? Hello sa inyo mga stories. Welcome back sa isa na naman episode nito sa ating channel, no. Dito sa ating channel Michael Stories. Ako pala si Martin, no, at ngayon mga stories, diretso tayo dito, no. Wala pa ligo-ligo, no. Well, ang reaction natin ngayon, no, posibleng daw na nag-geo-block daw ang Facebook sa Pilipinas, no. No, kapag hindi sumunod sa government requirements at kapag hindi na set up ang local office, no, may tendency na may parang iba-block, parang katulad ng China, Russia, anything, di ba? Talagang, di ba, ma-geo-block daw. Okay. Ngayon mga stories, ito yung balita mula sa Daily Tribune, no. Well, babasahin ko ng mga yung mga some of the key parts diyan, no, is in English, okay? So, sabi na dito, no, in the Cybercrimes Investigation and Coordinating Center, no, CICC, raised the possibility of geo-blocking social media platforms in the Philippines, no, including Facebook, if they fail to set up local offices and comply with the government regulations. So, well, hindi tayo makapag-block ng individual contents. Ang kaya natin i-block yung mismong platform, okay? So, just in case, no, talagang if ever hindi makapag-coordinate itong Facebook na to sa mga government, may tendency talagang entirely ng Facebook. Ang masaklap diyan karamihan sa mga yung mga negosyo, yung business ay maapektuhan. Okay? Even din ako na maapektuhan din 'yan. 'Di ba? Yung meron kasi akong Facebook page diyan na Marky Stories, no. Pa-like na lang din, no. Pero yung nga lang sa akin lang kasi kahit 30 followers lang ako yung aking Facebook page. Pero ang concern ko dito yung mga yung mga businesses doon na bumubuhay sila sa Facebook doon. Okay? Doon sila nag-promote, ganyan. O kaya may yung live sale, online selling doon. So, doon matatamaan yung karamihan doon. Okay? So, yun nga, pag hindi, if ever na, hindi makapag-ugnay itong sa government na to o sa, let's say, sa CICC, talaga may tendency talaga i-block yan. Okay? So, ang statement, no, follows Facebook failure to comply, swiftly remove circulating videos of the recent Ateneo de Zamboanga University incident, no. I think we have the right to do that. Okay, yan yung sabi niya. Kahit maapektuhan yung million-million users, no, including me, no, kailangan daw pilitin ang malalaking social media companies na kumikita sa Pilipinas na sumunod sa local regulations at content takedown request. Okay? So, ngayon mga stories, ito yung aking take ko dito, no. Una, yung may punto may punto naman yung gobyerno sa compliance kung kumikita ka sa bansa, no. Dapat merong accountabilities ka sa bansa, no. Hindi pwede yung kukuha ka ng ad money, user data, at traffic dito, no. Pero pag may emergency o may malinaw na harmful content, no, parang walang kausap, no, walang responsibilidad, no. Pangalawa, ito yung ko dito, yung concern ko dito, yung pangalawa, no, yung geo-blocking ng Facebook, no. Sobrang bigat niyan. Okay? Sobrang bigat niyan. Parang gumamit ka na ng sledgehammer sa isang tornilyo, no. Kasi ang tinatamaan mo, hindi lang yung masamang content. Tinatamaan mo lahat. Katulad yung sinabi ko, even mga negosyo, online sellers, freelancers,
content creators katulad ko, no? News distribution like yung ABS-CBN, GMA, Rappler, etc. etc. At saka some of the community groups, no? Yung mga yung mga, alam mo sa yung mga community groups like ganito, ganyan, di ba? At kahit yung mga pamilyang Facebook lang yung mga main connection, let's say yung mga personal profile, di ba? Yung mga let's say yung mga memories mo doon na let's say from 2008 ata yung from the launch, no, 2007, correct me if I'm wrong, kung if 2007, 2008 yung mga sinaunang pictures mo hanggang ngayon mawawala ng parang bulala ganun, di ba? Di ba na yan talagang mabablock na all of the sudden, no? So isipin mo, sakit niya, no? Kahit yung mga personal profile mo na yung lumang yung matagal-tagal na di ba? At mawawala lang dahil lang doon, di ba? So, pangatlo, no, aminado mismo sila na hindi tayo makapag-block ng individual content, no? Yung mga kahit sinong kahit individual content na talagang hindi basta-basta makakapag-block ng ganito. Talagang if ever platform lang talaga yung kanilang control dito. Kaya dito ako nababahala, no? Kasi yung mga ganito yung capability, yung tunog nito is hindi solution yung nire-enforce nila kundi yung shortcut, no? At kapag shortcut na yan, no, madalas may collateral damage ang mangyayari dito sa ating bansa, no? At saka pang-apat yung issue yung takedown request, no? Dapat may malinaw na process yan kasi two sides yan, no, masters, two sides yan. Una yung kailangan tanggalin agad yung malinaw na illegal at saka mga harmful content, no? Lalo na kung may violence, exploitation o pagkakalat ng mga sensitive videos. At pangalawa, no, dapat may mga safeguards din para hindi magiging tool, no? Yan, hindi magiging tool yan para sa mga censorship, pananakot o pagtatahimik ng most of the criticism, no? Kaya ang tanong kasi dito, mga stories, anong non-compliance exactly dito, no? Kahit local office lang ba, data sharing, fast takedown ng mga specific types of content, kasi kung malabo yan, medyo delikado yan, no? Kung malinaw man yan, mas madaling yan, i-justify at i-implement, 'di ba? Nang hindi nadadamay lahat, 'di ba? At panglima, no? Ito yung practical ko, no? Kung i-geoblock mo yan, pag sinabi kong mga stories let's say geoblock ang tinutukoy dito. Dito yung parang global locking. For example, yung isa specific na place, like say Philippines lang, doon ibablock yun based on sa IP address ng some of the companies, no? So, doon na lang ibablock yun. Yun yung tinutukoy kong geoblock, no? So, talagang may mangyayari kung i-geoblock mo yung Facebook, may mangyayaring dalawang bagay dito. Una, ililipat lang yung user sa ibang platform. Kumbaga, from Facebook to Instagram, for example, ganun yun, no? Facebook or subo nating ibang platforms like similarity sa Facebook, ganyan, no? Or gagamit niya ng VPN. So, yung Virtual Private Network. So, parang gagamit na sa pilitan, ganito, no? At pangalawa, yung masunuring users at small businesses ang pinakamasasaktan dito. So, yun yung masakit sa kanila doon. Ang masama doon, no, yung masamang loob, may paraan yan Yung ordinaryong tao, sila yung may iwan doon, di ba? Pero sa akin, mga stories, may sensible din ng ganito no? Piliin ang platform ng maglagay ng local representation at escalation team para sa urgent plus, no? Magsiset ng mga transparent na timeline at saka clear legal standard, no, sa mga nati-takedowns, no? At saka maglabas ng public reporting, no? May ilang request, anong category, ilan yung na-approve, no? Ilan yung na-denied, yung parang ganun. At bakit kung may ganyan, ganito, may accountability ang platform, no? May protection sa mga users. At hindi ka na naggigipit, no? Hindi ka na nagigipit ng mga buong bansa dito. Mga stories, itong
tatapatin ko na kayo, no? Kapag na-block natin ever lahat yon, yung block natin lahat, ang solusyon dyan, hindi yan sophisticated governance to, no? Parang aminado tayo na wala na tayong mas pinong tools, so kaya lahat damay dito, okay? Kaya ang ano ko dito, masasabi ko lang dito, no, may right ang gobyerno na mag-regulate. Yes, oo. Pero dapat proportionate, targeted at transparent, no. If ever kung may problema ka sa mga content, moderation, or urgent takedowns, no, ang solution dapat yung efficient coordination at clear yung rules, okay? Hindi yung nuclear option ng geo-blocking na parang parusa sa lahat, no. Parang ang dating sa akin, no, na kung kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Diba? Ganun sa akin, no? At sa Facebook, no, at iba pang platforms, no, kung talagang malaki ang kita nyo dito, maging seryoso kayo sa local accountability. Hindi pwedeng market lang dito, okay, ang Pilipinas. Pero ang responsibilidad, biglang walang pasensya, okay? So, ngayon mga stories, anong take nyo dito? Sang-ayon ba kayo na i-geoblock ang Facebook kapag hindi sumunod o sobrang lupit nun para sa ordinary Pilipino? O ano mas okay sa inyo? Local office, transparent takedown, o transparent takedown rules, o total platform blocking? Comment down below at babasahin natin. Yan. Proceed na tayo sa next topic. Okay? Okay, next topic, no? So, kanina, no, yung yung pag-geoblock yung Facebook page. Ito naman, talagang mabablock pa yung mga several websites, no? So more yung mga several websites sa yung mga telcos, no? PLDT, Smart Globe, pati na rin yung Converge ay mabablock na ang mga websites, no, na nag-host at nagla-livestream ng mga school bang, no, sa mga iba pang sobrang violent na content, no. Kasunod dito yung nangyari sa incident sa Zamboanga, di ba? Well, diretso na tayo mga stories, no. Medyo maganda ba to o delikado ito? Okay, so basahin natin, no. Ito yung basahin natin yung mga key points, no, mula sa Philstar, Voice News Weekly at DICT mismong DICT.gov.ph, no. Una, yung Philstar, no. Sabi dito, no, telcos to block site streaming school bang, no, na violent content, diba? At saka ito PLDT sabi na magbablock daw sila ng more than 100 websites, no. Talagang hindi na alam kung anong mga websites mga yon, no, na nag-host o nag-stream ng mga footage ng school bang, no, at saka mga stream violence, no. At saka ito quote pa, no, this is something we do not tolerate, okay, and we have decided to ban this kind of sites preemptively as soon as they are discovered, okay. Ito naman yung Globe naman, okay. Ang Globe naman, sabi niya responsibility, no, na responsibilidad daw yung industry na gawing mas safe at ang online environment, no, lalo na sa mga bata, no. At binanggit din niya yung Zamboanga incident, no, na live stream daw ng Facebook account ng isang bang, no, isa pang website, no. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, okay. Pangalawa, yung Voice News Weekly. Sabi nila, Globe strengthens online safeguards, okay, by blocking hundreds of sites na may illegal and extreme violent content, no? At nagbablock down ng mga yung Globe na 438 at saka 446 domains o / yung URLs na related sa child S-word abuse at saka exploitation materials noong 2025, no, with investments sa filtering systems. At pangatlo, no, ito yung DICT. Okay, DICT na mismo, no. Sabi ng DICT, pinaiting daw ng vigilance laban sa enlistic violent, no, exism, yung MVE at yung harmful content, no. At nakikipag-coordinate daw sila sa NTC, CICC, PNP, telcos at platforms para sa threat, no, monitoring, misinformation sharing at network level safeguards. Meron din mga stories, no, PLDT Smart preemptive blocking the more than 100 domains, no. Ito naman yung Globe expanded blocking
At saka Converge daw may billions of harmful access attempts na nabablock, no? At libo-libong domains ang mga blacklisted, no? Ang sabi din nila, no, providers observe due process at human rights policies sa pag-implement ng blocking. Yun lang naman ang ano ko. Yan yung mga news articles dito. Ngayon mga stories, ang ating reaction ko dito sa overall nito. So, unang-una, no, common sense to no? Pero delikado kung sablay ang implementation. Well, let's be real sa akin mga stories. Yung footage na totoo at kakatapos lang ng bang-bang na pinanood parang entertainment, no? Hindi yan free speech issue dito, no? Hindi yan opinion content. Yan na pwede traumatize, ma-inspire ng copycats at mag-glorify ng karahasan. Okay? So sa intent dito, no, dito sa intent na yan, sumang-ayon na ako dito na dapat harangan ang mga websites na ganyan. Okay? Pero ito ang problema ko dito. Websites blocking is blunt instrument. Kung mali ang listahan, damay pati innocent content. Okay? Kung sobrang lawak ng definition ng extreme violence dito, pwede ma-sweep pati even yung mga legit news coverage, documentaries, human rights reporting, at saka yung educational materials na may content na yon. Okay? Kaya ang tanong ko dito, ano ang exact criteria? Illegal ba by the law o harmful lang by policy? May independent review ba bago i-block? May appeal process na kapag na-block ang isang site na hindi naman dapat? O transparent ba yung listahan o secret blacklist lang? Kasi kapag secret at walang checks, diyan nagsisimula yung abuse. At para sa akin, mga stories, no? Para sa akin, hindi pwede yung trust us bro, yung ganun. Hindi yung ganun na trust us bro, ganun. Kailangan mayroong paper trail at accountability. Pangalawa, maganda yung sinabi nilang child protection, no? Lalo na sa mga CSAM, no? Yung child sexual abuse, materials, walang debate diyan. Walang debate diyan, no? Dapat i-block yan talaga, i-take down talaga yan, no? At hand down talaga yan, blah blah blah. Ganun. Kailan talagang walang pero. Take down lahat yan. Even block, take down lahat ng mga sexual abuse, ganito ganyan. Okay 'yon. Okay. Yung mga ganyang yung mga abuse na yan, okay? Pero iba yung gore, extreme violence, kasi may mga gray areas dito. Okay? Bakit? Kasi nagkakaroon kasi ng gray area dito. Halimbawa, kung may balitang pinapakita ng yung aftermath, no? Anong threshold, 'di ba? Kung may NGO na nagdo-document ng war crimes, no? Bawal ba 'yon, 'di ba? At saka yung mga medical forensic training content, isasama ba 'yon, 'di ba? So panawagan ko? Target blocking, not lazy block. Targeted blocking, not lazy blocking. Hindi yung para lang may masabing may ginawa, 'di ba? Pangatlo, ito nakaka-alarma yung preemptively ban as soon as discovered, no? Oh, well, okay yan kung solid ang detection, no? At may human review, no? Pero kung kung automation, kung automation at madaling false positive yan, mararamdaman yan ng mga normal na tao, especially me, no? Bigla na lang na site can't be reached or cannot be displayed, na walang explanation, walang appeal, di ba? Yun yung makikita natin, no? At saka pangapat, sa issue ng rogue websites, no, at live streaming, dapat hindi lang telco sa pinupunteriya dito. Kasi yung yung pinakamabilis talaga dapat yung umaksyon dito. Yung platform na pinagla-livestreaman yun, okay? Kung Facebook man yan, no, dapat may high priority emergency channel
sa law enforcement para sa active violence. Kasi kung after the fact na damage done na yan. Okay? Panglima, tigilan na natin yung tigilan natin yung madaling sisihan na online games lang yan, ganito, ganyan. Oh, pwede ma-influence sa isang tao na content, pero hindi ganun kasimple. May usapan dito sa mental health, family environment, school safety, and access sa crossfire, di ba? Kung puro Roblox or Gorebox lang ang angle, parang parang pinadali natin yung problema para may mabilis na scapegoat, di ba? Well, ang bottom line ko dito, support ako sa mga blocking at illegal na malino naman na harmful na content, lalo na kung may real world violence ang sisam, pero kailangan may rules dito. Malinaw na makitid ang sakop, may transparency, may due process, at may appeal. Kasi kapag naging block now, explain later, hindi na safety yan eh. Control na yan sa lipunan. Okay? So, ang final thoughts ko dito, masters, tama yung direksyon na pinoprotektahan natin ang mga bata at pigilan ng pagkalat na pagdidig sa mga content na nag-glorify ng karahasan, Pero dapat professional ang pinapatupad dito. Let's say yung transparent na standards, regular reports, at saka mga clear na process dito. Kapag nabablock, if ever nabablock ng mga maling websites o URL something, kung gusto talaga nating na mas safe dito, let's say, magdating sa internet, kung gusto talaga ng safe ng internet dito, hindi lang blocking ang sagot dyan eh. Dapat dapat ang platform dyan may accountability, digital literacy, at yung school level safety measures. Okay? So, ngayon mga stories, ano masasabi niyo dito? Sang-ayon ba kayo sa website blocking na telcos para sa shooting footage at extreme violence? O natatakot kayo sa posibleng overblocking at abuse? At dapat ba public and transparent yung listahan ng mga binablock na domains o kaya yung mga confidential para iwas workarounds, Comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto nyo ng ganitong opinionated, logical, practical, state report, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating mga baba. Mga stores, kung meron kayong bukas sa video dyan na may Gcash o Maya sa may pin comment sa baba, para sa pag-upgrade ko ng PC at yung video ka para sa aking channel. Maraming salamat sa inyo sa aking suporta. Sa mga suporta natin dyan. Okay? As always, mga stores, thank you and have a good night, stores. Bye!